What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Akong muli ang inyong kaibigan si Jupiter's TV. Salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel at sana huwag kayong magsawa sa pakikinig sa pagtuturo ko ng negosyo guys. Dahil ito si Jupiter's TV successful sa mga negosyong pinagdaanan. Kaya ko sinishare sa inyo. No? Meron tayong topic ngayon na napakaganda na magugustuhan nyo dahil ito ay hudyat para sa inyong pagyaman. Dahil ito ay mga nadaanan ko na negosyo. Maraming mga nagtanong, Jupiter, bakit marami kang dinaanang negosyo? Bakit paiba-iba ang negosyo mo? No? Marami tayong basher, hindi totoo yan si Jupiter's TV. Lahat na lang yata negosyo niya. Guys, hindi naman lahat negosyo ko. Marami lang talaga akong nadaanang negosyo, no? Marami lang. Kasi ganito kasi guys. Siyempre, una, nagtinda ako ng asin, nagtinda ako ng calamares, nagtinda ako ng fishball, nagtinda ako ng mani, nagtinda ako ng mga tuyo, nagtinda ako ng mga bagoong. Ganito kasi guys. Bakit ka mananatili? Ito ang sagot ko. Bakit ka mananatili sa 1.5 nakita na mayroon namang 2,000 nakita? Di ba? Meron namang sundan nyo ang logic guys. Sundan ninyo, no? Kasi ang aking pagtuturo naman, hindi naman English eh. Kasi first year high school lang naman ako. Wala naman tayong pinag-aralan. Kaya alam ko, abot ninyo ang ibig kong sabihin. Bakit naman tayo mananatili sa 1.5 na meron namang 2,000? No? Bakit naman tayo mananatili sa 2,000 na meron namang 2.5 nakita? Or meron naman parehong 2.5 ang kita. Halimbawa, ang calamares, pareho lang ng kita sa fishball. Kikita ng 2.5. Bakit ako lumipat sa fishball? Baka list ng ganun yun guys. Merong pareho ng same nakita, pero list naman sa pagod. List kasi ganun. Nasa ganun yan pagtimbang-timbang. No? At kung negosyante ka, marami kang pagdadaan ng movement sa pagninegosyo. No? At ang topic kasi natin ngayon, mantika. Maraming hindi naniniwala na 30 mil kikita ng 100,000. Malinis, labas lahat. Ikukomputan ko kayo ngayon guys. At madali lang ninyong maabot ito dahil ito ay nagawa. Magsasabi na naman kayo, Jupiter, bakit 100,000 sa isang buwan, sa 10 buwan, milyonaryo na? Bakit ka pa umalis? O ikaw ba ay milyonaryo na? Di, ang sagot lang naman doon, siyempre, simple lang, oo. No? Tulad ng sinasabi ko, bakit ka mananatili sa 10 buwan kikita ng 1 milyon na mayroon namang 6 na buwan kikita ng 3 milyon or 2 milyon, di ba? Nagets din nyo ang ibig kong sabihin. No, bakit ka naman? Kasi siyempre, sa pagninegosyo ko guys, nakabili ako ng beach resort sa Batangas, 2. Nabinta ko nung pandemic kasi nalulugi ako nung pandemic. Lahat naman ng resort nun, nalulugi dahil halos 2 taon, walang excursion, walang nalulugi ako. Kaya bininta ko ng mura, no? Bininta ko na, palugi. Kaysa lalong malulugi, no? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, bakit tayo mananatili? Kasi sinabi ko sa aking video na 10 taon milyonaryo na. Ang 30 mil mo na kapital, tutubo ng 100,000 net sa isang buwan, 10 buwan milyonaryo na. Bakit Jupiter nanatili? Bakit Jupiter? Milyonaryo ka na ba? Ang sagot, oo. Bakit Jupiter ikaw ay umalis? Tulad ng sinasabi ko inuulit ko. Maraming nagsasabi din dito na paulit-ulit daw ako kasi hindi naman kasi lahat ng viewers ko ay madaling makakatch up, madaling makagit sa sinasabi. No? Ibig kong sabihin guys, kaya kailangan kong uulitin. Ibig kong sabihin, kaya lumipat ako sa ibang negosyo kasi mas malaki ang oportunidad na kumita kaysa 10 buwan kang maghintay bago ka magka 1 milyon. Nag-gets nyo? Halimbawa, ngayon, prangkahin ko na kayo. O ngayon,
nagre-restore ako ng kondominyo. Halimbawa, may nakita ako, oportunidad na pwede kong salihan sa bidding. Kondominyo, palitan ng bubong, palitan ng mga piping, palitan ng ano. So, compute ko kaagad yun, magkano ang kikitain. Nakalagay ang duration, yung duration, kailan matatapos, 6 months lang. Magkano ang kitain ko, magkano ang nakalagay doon sa budget contract. Ang nakalagay, 10 million. 150 days, dapat matapos na. So, ibig sabihin, 5 months bago matapos. Computing ko. Pag compute ko nun, may kikitain ako 3 million doon sa 10 million. Sa 5 months lang. Bakit ako mananatili sa mantika, guys? Na 10 buwan bago kakita ng 1 million. Nag-gets ninyo? Kasi ako ngayon, 2 yung company ko, no? Marami ako, nag-install ako ng mga ceiling fan, mga industrial ceiling fan, 800,000 ang isa, may nagpa-install 3, 4, no? May nagpa-install, depende sa size din. Yung malaking gym, kabitan mo ng malaki, 24 feet. Ang mga 5 di pa na lapad, 5 di pa na wings ng ceiling fan, ganun ka diameter niya, ganun kalaki ang mga ilisin niya. So ganun, pinakita ko lang sa inyo bakit si Jupiter lumipat. So ngayon, ang nakapanood sa video na ito, alam nyo na, di na kayo magtanong bakit lumipat ako, naglipat-lipat. Kasi nga, ang oportunidad, inihingi ng panahon. Bakit ka nananatili sa 1,000 ang kita sa negosyo na mayroon namang 1,500? Bakit ka naman mananatili sa 1,500 na mayroon namang 2,000 ang negosyong kikitain? Doon ka sa negosyo na yon, nakikita ng 2,000. Bakit ka mananatili doon sa negosyong 2,000 na mayroon namang pumasok naman na oportunidad na bago na kikita naman ng 2,500? Alis ka doon sa 2,000 nakita. Di ba? Ganun lang yon. At ma-observe mo sa ibang mga ano yan. Ma-observe mo yan sa ibang mga negosyante pa iba-iba kasi pumapasok yung oportunidad. No? Nagets ninyo, guys? Kayo, pag pumasok kayo sa negosyo, alam nyo na kaagad na kaya ka pumasok sa negosyo para kumita, hindi para mabankrupt. Para kumita, para umahon. Kaya kung hindi ka kumita, may mali sa'yo. Meron kang dapat ayusin sa sarili mo. Meron kang dapat i-align o meron kang dapat siyasatin. Baka ikaw ay nalulong sa droga. Baka ikaw ay nalulong sa pambabae. Baka ikaw ay nalulong sa sugal. Nalulong sa mga masasamang bisyo na ikakabagsak sa pagninegosyo mo. So marami kang dapat natitingnan, guys, bago ka papasok. Alamin mo ano ang mga negative sa negosyo na to. Limbawa, sa mantika. Ano ang mga negative sa mantika? Alamin mo yon, step by step. Ang negative sa mantika, ganito, ganyan. Huwag idikit sa mga malalamig na lugar, baka matulog yung mantika or baka so ganon. Yun yung mga sinasabi kong mga negative side. Or baka bulara ka, natapon, kailangan sinupin mo. Yun yung mga negative na pwede mong ikalugi. Matapunan ka ng isang drum o isang container. Ngayon, patong ka ng patong ng container. Nalaglag yung isa, natapon, nabasag, lugi ka kagad. Yun yung mga negative. Yun yung pag pumasok ka sa negosyo, alamin mo ano ang ikakalugi ng negosyo. Nagets ninyo, guys? Sundan ninyo ako ngayon. Pasensya na kasi may ubo pa ako kasi galing ako sa trangkaso, guys. Sundan nyo ako, kuha kayo ng ballpen, no? Kasi ang topic natin ngayon napakaganda. Alam naman natin na ang mantika ay necessary. Kumbaga, kailangan siya kahit maliit ang bahay, nagpupumilit na makabili ng mantika para may panggisa. Wala ka namang nakitang pinanggisa ay tubig, no? Ginagamit mong pang prito ng itlog ay tubig. Wala naman no? So, pamprito ng tuyo, ginagamit. So, ibig sabihin,
Ang mantika, kailangan yan sa individual na mga bahay. Kailangan, guys. No, yun ang mindset natin. Pag pumasok sa negosyo, yun ang mindset natin. Na ang negosyong ito ay necessary sa mga bahay. Lahat ng bahay, magpupumilit. At itong negosyo na to, pag bumili ngayon, maaaring bukas bibili uli. Halimbawa, bibili yung isang bahay ngayon. Siyempre, gagamitin nila ngayon. Ibukas, nagprito uli. Bibili uli sila. So, ito yung negosyong mantika ay napakaganda dahil ano siya? Kumbaga, mabilis siya. Ito ang kaibahan sa pagninegosyo ng tsinilas. Halimbawa, mantika versus tsinilas. No? Mantika versus tsinilas. Ang tsinilas, isang taon bago mo mapalitan uli. No? Bago masira. Kaya, hindi ko ini-endorse yung mga ganong matagal, ang in-endorse pagkain, yung nawawala agad at pwedeng, diba, yung pakbit, pwede yun dahil pag bumili ngayon, maaari bukas bibili uli. Or kasi maraming luto na pwede sa pakbit. So ganun guys, ipinakita ko lang sa inyo gaano ka-importante ang mantika. No? Binuksan ko lang yung kaisipan ninyo, lawak ng isip, na pag tumingin kayo sa isang negosyo, titingin kayo sa positibo. Ang mga negatibo, konti lang yan. Negatibo. Tulad ng mga paghaluan mo ng bisyo, negative side yon, ikakabagsak sa negosyo mo. Kaya huwag mong haluan. No? Marami ka din namang titingnan na umasinso, marami ding bumabagsak. So, titingin ka doon, bakit umasinso? Titingin ka doon, bakit bumagsak? Sila yung magiging halimbawa mo pagdating sa pagninegosyo. May pattern ka na. So, ibig sabihin, ang negosyo, aralin mo. No? So guys, sana nagustuhan ninyo ang ating mga intro. No? Magkuha kayo ng kasi ang 30 mil medyo intriga, malaking kontrobersyal. No? Masakit sa tainga. Ika nga, masakit sa tainga pakinggan or naka-encourage or marami ding nayayabangan or hindi naniniwala. So marami tayong ganun ako guys kung mag-isip, bagaman ako'y first year high school lang, pero kung ako'y mag-isip, ay tinitimbang-timbang ko ang pasikot-sikot. Ganon din sa negosyo. Halimbawa, ang negative side, isipin mong mabuti para pag ma-encounter mo yung negative side, ay alam mo na agad ang solusyon. Nagets nyo? Alam mo na agad ang solusyon. Kasi pinagplanuhan mo, ito yung negative side na nilista ko sa negosyong ito. Ito yung solusyon. May pangharang ka na kaagad dahil inaral mong mabuti. No? So ngayon guys, paano kumita ng 30 mil na kapital ng 100,000 malinis sa isang buwan? Labas lahat. Pagkain ng pamilya mo, pati gasolina, labas lahat. Net ang pinag-usapan natin dito guys. Bago natin umpisahan ang ating topic, mag-subscribe kayo. Siguraduhin nakasubscribe. Pindutin ninyo yung subscribe guys. At saka yung notification bell. Pindutin nyo na. Para ganahan tayo mag-topic. Marami pa akong topic na ituturo. No? Ngayon guys, umpisa sa ating topic, napakahalaga yung mapping. Maaari kasi pwede kang magiging negatibo sa isang area. Nagbanggit tayo ng daang-daang libo. Tapos hindi mo alam ang pasikot-sikot sa lugar mo. Ay maaaring magiging negatibo ka. Tatamarin kang makinig dito sa explanation ko sa computation kung hindi mo alam ang mapping. Dapat sa pagninegosyo, plano, mapping, pundasyon. Para kang nagtayo ng bahay. May pundasyon yan, may puting. Para matibay yung, pag nasa iri ka na, matibay. No? So, ganun guys. Mahalaga ang mapping sa negosyo. Lalo na sa mantika. Bakit? Ang mantika, ang target market natin ay mga tindahan. Nagets nyo, no? Mga tindahan, mga restaurant, mga tindahan, restaurant, mga karinderya, no? Mga fishbowlan, mga vendors. Yan yung mga target.
no? Mga target, magaganda. Yung mga binabanggit ko, guys, ay hint ninyo yon pagpapasok kayo sa negosyong ito. Mga hint, karinderya, vendor, yung mga fishball, kukuha, maramihan yan, guys. No? Araw-araw yan, 2 dosina, mga ganon, fried chicken, kumukuha yan ng 1 dosina sa isang araw. So, pag makakuha kayo ng ganyang spot na client, ano yun? Oportunidad mo yun. Ikip mo yun. Mahalin mo. Ika nga. So, mga tindahan. Yung mga tindahan, kukuha yon ng 2 dosina. Take note, ang mga tindahan, kumukuha 3 dosina, 4 na dosina, 3 dosina, at 1 dosina, pinakamababa, pinakamatumal na yon na mga tindahang mga maliit lang na mga 1 dosina ang kinukuha. Pero bisa may experience kasi ako, naglalako ako ng mantika, hawak ko noon, 2013, 2014, nagnegosyo ako ng mantika sa Cavite. Ang hawak kong Area Imos, Silang, Cavite, GM8, General Trias, umaabot din ako sa 13. No? Maraming kompetensya, totoo. Pero ipakita ko sa inyo, doon napakaraming kompetensya, pero maganda, challenge sa kakayahan mo yung maraming kompetensya. Ipapakita ko rin sa inyo paano ka magiging positibo sa kabila ng maraming kompetensya. Paano ka magiging positibo? Maisip mo, ang dami nang nagkompetensya. Ipakita ko sa inyo ngayon para magiging positibo ka, guys. No? Ganito. Huwag na tayo sa Metro Manila kasi ang Metro Manila, ang mga barangay kasi doon, halimbawa Cavite, ang Dasmariñas lang, isa sa napaka-importante, guys, ang malaman ninyo ang mapping. Kasi kung hindi nyo alam ang mapping, maaaring ma-turn off kayo, maaaring magnegatibo kayo dahil napakaraming kalaban di lang naman ikaw ang nagtitinda nagsusupply ng mga mantika. Kaya napakahalaga ng mapping para ikaw ay mabubuhayan ng loob at magiging positibo. Guys, sa kasi, sa Manila, sa Cavite ako, sa Cavite, Bulacan, Batangas, hindi katulad sa mga probinsya na ang mga barangay kasi dyan, guys, halimbawa, ang Dasmariñas, 64 ang barangay, ang Silang, 64 ang barangay. Tapos sa isang barangay, guys, nasa 100 ang mga tindahan, no? Mga maliliit na tindahan, nasa 100. Kaya napakaraming mga tindahan talaga. No? Binigyan ko lang kayo ng idea, bakit hindi kayo panghinaan, bakit sapat yung mga tindahan na susuplayan mo kaysa nasa iniisip mong negatibo dahil hindi na ako magtitinda ng mantika dahil marami ng kalaban. Ganon agad ang thinking mo. Parang ganito, guys, yung mga yumayaman, marami ding mga kompetensya yan Ako marami din akong kompetensya. Halimbawa, sumali ako sa bidding, condominium, 20 million project. Sumali ako sa bidding. Pagdating sa bidding, nasa 18 yung kalaban ko. Kung ako'y negatibo, di na ako sasali dahil maraming lumalaban, maraming kalaban. Di ba? So, ganun ang ibig kong sabihin, guys. Marami kang dapat na mahalaga yung matutunan mo ang pagiging positibo ng isang tao pagdating sa negosyo. Kasi pag negatibo ka, walang mangyayari sa buhay mo. Talagang mananatili kang ganyan hanggang pangarap na lang, no? Kaya sa pagninegosyo ng mantika, mahalaga yung mapping. Mahalaga yung mapping para malaman mo ano ang expected. Ang mga company meron din ganun Ang tawag ng target, captive market. Sino ba ang captive market? Sino ba ang mga target market? Di ba? So, sa atin naman, dito sa aking pagtuturo ng mantika, ay maghalimbawa tayo. Ang gagawin nating halimbawa sa probinsya, hindi dito sa Manila ang gagawin natin halimbawa. Sa probinsya, ang probinsya, yung lugar na namin, sa probinsya, ang gagawin natin halimbawa na isang probinsya na mahirap lang. Mahirap. Mga karamihang mga
munisipyo nasa 5th class, 4th class, mga mahirap na probinsya, no? Ngayon guys, yun ang gagawin nating halimbawa dahil siyempre sabayan nga natin yung mga followers natin, subscribers natin sa mga probinsya. Paano? Kaya malakas dyan dahil dyan ka sa Manila, dyan ka sa Cavite, mga highly urbanized na lugar yan. Highly urbanized yung mga area na yan, kaya malakas ang loob mo na ganyan ang kikitain. Guys, yun ang mga isip na mga negatibo. Ituturo ko sa iyo ngayon, halimbawa, ang Misamis Occidental, guys. No? Gawin nating halimbawa. Kailangan i-mapping natin ano ba ang mga prospect na client ko, prospect market, captive market, target market, no? Ganito guys, ang Misamis Occidental ay isang mahirap na munisipyo, isang mahirap na probinsya. Merong 14 na municipality. 3 doon ang city, Oroqueta, Tanggob at saka Usami City kung saan yung si Paruhinog na napatay, no? So, yan yon. 3 yung city, 11 yung municipality. Ngayon guys, mayroong mga barangay katulad ng Oroqueta, nasa 40 mahigit, 48 yung munisipyo. 48 yung mga barangay. So napakaraming barangay. Meron naman 50 mahigit, Osamis, no? Meron naman Tanggob, marami. So ang gagawin natin diyan sa 14 na mayors na municipality at saka city, ang gagawin natin guys ay ipalagay na lang natin, i-round off na lang natin sa lahat 25 barangay in every, kasi sa amin sa Tudela 33 maliit na 5th class pero 33 ang barangay, 4th class yata, 4th class o 3rd class ang munisipyo namin, nasa 33 barangay. So wag na nating bilangin lahat ang barangay, round off na lang tayo, estimate. Ipalagay na lang natin guys 25 ang barangay sa buong probinsya namin. 25 ang barangay, every municipality. So, lalabas, 350 na barangay. 350 na barangay. So, ibig sabihin, sa lahat ng buong Misamis Occidental, na round off natin ang mga barangay sa 350. Lahat, no? Kasi ang bawat municipality, ini-estimate natin ng tag 25 per barangay. Ngayon, sa bawat barangay, hindi natin itulad sa Cavite na 100 ang mga tindahan sa isang barangay. Sa probinsya, ipalagay na lang natin 20 na lang guys. 20 ang tindahan sa loob ng barangay. So, ibig sabihin, sa 350 barangay, sa loob ng isang barangay, may 20 na tindahan. Papatak siya ng 7,000 na tindahan sa buong Misamis Occidental. O 7,000. Maliit lang naman ang Misamis Occidental guys eh. So, 7,000 na tindahan. So, magkaroon ng bukas ang isip mo. Magkaroon ka ng kaisipan, apakarami, 7,000. Ngayon guys, ang target natin na makuha mo lang ay 300 lang. So, ibig sabihin, may 6,300 pa na hindi mo maaabot. Para kanino yon? Para sa mga kalaban mo. Oh, so, ibig sabihin, makipag-anuhan ka ba sa mga kalaban mo na mga kalaban mo meron ding para sa kanila? O, halimbawa, kalaban mo, 20 kayo, i-divide mo yung 6,300 na mga tindahan, no? 6,300 na mga tindahan, i-divide mo sa 20. Di, napakarami, no? Halos tag 300 plus din yun. Bawat isang kalaban mo. O, magiging negatibo ka pa ba, guys? Magiging negatibo ka pa ba na malaman mo na meron ka palang target market, meron ka palang maraming pwedeng pag-iriyahan? Yan ang mga sinasabi ko. Mahalaga na malaman mo kung sino ang target market mo, sino ang client mo. O, di ba? Halimbawa,
sa 300 lang ang makukuha mo na tindahan. Dito is, inuna mo west, south, north, kinuha mo yung mga number nun. Madali nang ano guys, after ng mag-allocate tayo ng 2 buwan, after ng 2 months, bago mo mahit ang target na 100 per month, dahil sabi ko nga, maglagay tayo ng spare na buwan for relationship sa mga relationship sa mga tindahan. Halimbawa, yan, tindahan, inikot mo isa-isa. Ate, magandang umaga po. Nagsusupply po ako ng mantika. Mas mababa ng kaunti. Kahit babaan mo ng piso sa'yo kaysa mga palengke, masabi lang na mas mababa sa'yo. Piso lang, napakaliit lang na diferensya, no? Mababa po sa akin, kahit itanong nyo doon. Ma-compare nyo po ang paninda ko. Ito, at ako pa mismo ang lalapit sa inyo. Pwede bang ako na ang mag-supply sa'yo? Ako na ang o sige, ikaw nang mag-supply, akin ang number mo ate. Kaya lang, di pa ako makakuha ngayon. Mayroon pa akong napamili sa grocery. O sige, ubusin mo na lang. Tapos, kontak ka na lang sa akin pag naubos. Or, mag-message naman ako every other day. Mag-message ako sa inyo. Follow up ako kung ilang buti, ilang dosina ang kuhanan nyo. So, ganun ang pakikipagrelasyon. Na-accumulate mo, na-penetrate mo yung 300 na barangay. 300 na tindahan na accumulate mo, na penetrate mo sila, kumbaga naukupa mo, nakuha mo yung loob, ikaw na ang magkukontak nun. So, ganun ang strategy sa pagmamarket. Inalam mo ang target market, inalam mo kung ilan ang makukuha mo, yun, sa pamamagitan ng panliligaw, create ng isang relationship bilang client mo na sila. O di, halimbawa, nakuha mo ang mga, kaya na-penetrate mo, nakuha mo lahat ang mga cellphone number, nakipag-transaction ka, nakapag-usap kayo nung may-ari na ikaw nang mag-supply. Every linggo, pwede kitang deliveran ng 2 dosina sa'yo. Ganon. Mayroong mga tindahan kumukuha 3, 4 na dosina. Depende yan sa mga ereyang matatao sa lugar. 1 linggo makaubos 3 dosina, 4 na dosina. No? Kasi subok ko na yan guys Kasi ang area ko sa Cavite nga, ng pagninegosyo ko ng mantika. So, meron ka na agad idea kung sino ang captive market mo, kung sino ang magiging client, at kung ilan ang mo. So, mag-alala ka pa ba, matakot ka pa bang magnegosyo? Na binanggit ko naman na yung participation na mga tindahan din para sa mga kalaban mo. Hindi ka matatakot. Bakit? Napakaraming tindahan Napakarami na pwede rin doon yung mga kalaban mo. Di ba? Nagets nyo? Panghinaan pa ba kayo ng loob? Importante kasi na malaman nyo. Meron tayong computation dapat para ma-boost, ma-motivate kayo ang inyong sarili, magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagninegosyo. Parang ako, kung ako'y mahina lang ang loob, di naman ako aabot sa pagiging milyonaryo guys. No? Kasi first year high school nga lang ako. Kung pinakinggan ko ang mga negatibong komento ng iba, di na ako magninegosyo, matakot na ako dahil sa mga kompetensya. Di ba? Lahat, tandaan ninyo, lahat may kompetensya. No? Di ba? Yan ang mga sinasabi ko. Marami akong mga komento, negatibo, na mga nababasa, mga negatibo. Mabuti kung ikaw lang. Yan ang mga makikita nyo. Huwag kayong magpapikto. Mabuti kung ikaw lang ang nag-supply ng mantika. Yun ang mga negatibo guys. Huwag nyong anuhin yun. Kasi ang negosyong mantika wala kang lugi. Kasi hindi naman nasisira Hindi nasisira. Matagal masisira yan. No? Kaya wala kang lugi. Ang kapital mo intact. Intact. Chill ka lang. Chill hanggang sa loob ng 2 buwan, ma-accumulate mo yung 300, mahit mo yung target mo na maka 300 barangay. 300 na barangay, 300 na tindahan lang ang kailangan natin. No? Para na magiging suki mo. Ngayon, doon sa 300 na tindahan, ipalagay na lang natin
225 na lang. Na tindahan, 225 na tindahan. Ang regular na kumukuha sa'yo, i-round off na lang natin. Nang tag-2 dosina ang kinukuha. Hindi, wala na yung 3, 4. Doon na lang tayo sa pinakabababa na kukunin nila. 2 dosina na lang, linggo-linggo. Diyan tayo magbibis ngayon, guys. So, naintindihan ninyo, no? Ang mapping, pinaka-importante kung saan ka magtinda, paano ka mag-market. Meron naman tayong video, panoorin ninyo guys, ng pagmamarket strategy ng mantika. Panoorin nyo kasi itong topic ko ngayon, computation ito, saan 30 mil na kapital magtutubo ng 100,000 malinis. Magkano ba ang tubo sa isang bote? No? Ang ano kasi guys, bisa aking mga pagtatanong-tanong sa mga dati kong suki, dati ko, nandito pa naman sa akin yung mga kontak ng mga supplier ko. Iba kasi, may iba-ibang klase ang pagiging reseller mo. No? Sa pagtitinda, merong tinatawag na wholesaler, merong tinatawag na reseller. Yung mga tindahan kasi, pang-4 na reseller na yan sila guys eh. Pang-4, ibig sabihin, marami ng patong yan. Marami ng patong. So, mula sa planta, kumukuha yung mga wholesaler. Tandaan nyo, hindi naman kasi kaagad kayo mag-direct sa planta lalo na kung 30 mil lang ang kapital. Ang itinuro ko sa inyo, base lang po yon sa reseller po yon guys. No? Ang dadaan sa inyo, maghatid sa inyo, yun yung mga wholesaler. Yun yung mga direct sa planta. Mga direct sa planta, may minimum po para makarikta ka sa planta. Kailangan mo ng 200,000 or 150,000 na halaga para mabigyan ka ng mababang presyo. Makukuha mo 1,000 lang ang isang container. Kasi wholesaler ka. Ang binili mo halagang 200,000, makukuha mo ng halagang 1,000, no? Kasi nung panahon ko 700 pa lang ang isang container eh. Pero walang apekto 'yon sa panahon ngayon. Bakit? Kung tumaas ngayon ang per container, tumaas din naman ang presyo eh. Dati kasi nung panahon ko 700 lang ang kuha ko, isang container. 700. Pero ang isang bote lang naman ng mantika, isang gen, 22 lang naman. O, di ba? Sumusunod lang naman siya eh. Halimbawa, kung nagiging 1,000 plus ngayon, ang isang container, ang isa namang bote ng mantika nasa 35, 34 na. O, di sumusunod lang siya guys. Ganun pa rin ang suma total, nakikitain mo. Dahil nag-a-adjust lang naman eh. Hindi naman, ibig sabihin, liliit ang tubo mo ngayon. Hindi, ganon. Kasi tumaas din naman ang presyo mo eh. Sumasabay ka. Hindi naman, ibig sabihin na ang kuha mong 700 noon ay 1,000 na ngayon. Tapos 22 pa rin ang bote ngayon. Hindi. Para masabi mong mahina ang utak mo pag ganon guys. Nakakainis ka pag ganon ang iniisip mo. Mahina ang kukuti mo pag ganon ang thinking mo. Huwag kayong mag-isip ng ganon dahil negatibo yon. Ayaw ng Jupiter's TV ng ganong negatibo. Lahat ngayon, lahat, parang ang gasolina din nung sa panahon ko ay 26 lang. 27 ang 1 litro. Ngayon, 59 na ang gasolina. So, ibig sabihin, nag-a-adjust din ang presyo. No, hindi ka naman nanatiling yung panahon ko ay ganoon pa rin ang presyo ng bote sa mga tindahan. Para masabi mong mas mahal na ngayon, di na pwede yung kikita ng ganon. Kung tumubo ako ng per bote noon ng 6 pesos, ganon din ngayon tutubo ng 6 pesos. Ang per bote ng strategy na ituturo ko. Nagets ninyo guys? Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo. Kasi, magkano ba, ilan ba ang lalabas sa isang container? Ang isang container kasi guys, pag sa wholesaler kayo kukuha, magiging reseller kayo ng wholesaler, rekta sa planta. Kukuha kayo doon sa wholesaler, mabibigay sa inyo ng 1,200 yan. Pag wholesaler kasi,
ang kapital mo 200,000, mabibigay ng planta yan mga 1,000. So ibabagsak ng mga mga wholesaler yan sa mga market. No, yan yung mga sinasabi ko sa inyo na naabangan ninyo sa inyong mga malalaking palengke, yung mga wholesaler na yon na nagbabagsak. Sila yung wholesaler guys na rekta sa planta na ang mga kapital niyan kalahating milyon. Para kasi ganito kasi yan guys, pag malaking pira ang bubuusan mo ng malaking pira ang planta, bababa ang cost amount ng presyo na ibibigay sa iyo. Ganito, halimbawa, kung ang kuha mo, halimbawa, meron kang meron kang 150,000 minimum sa isang planta, ibibigay sa iyo ng 1,100 or 1,000 ang isang galon, container. Ngayong isang galon na yon, pag halagang kalahating milyon ang bilihin ng wholesaler na yon, magiging 950 na lang yon. Pababa ng pababa yon. Depende sa dami ng laki ng halaga. Kasi siyempre, ang mindset ng tutubo ng kaunti. One time, big time naman. Ganon din yon. So, ganon ang mga utak ng mga Chinese. Maliit tubo, pero maramihan. Bigay na nila yan. Kaya, malaki ang tubo. Mabilis ang pag-unat sa ganon mga thinking na mga mga negosyante. Ganon sila mag-isip. So, ikaw, na naghihintay doon sa wholesaler, direkta sa planta, ibibigay naman sa inyo ng 1,200. Nakuha nila ng 980. Nangapital yung mga wholesaler, 1 million. Doon sa planta, nakakuha nila 980 ang isang container. No? Ang gagawin nila, mag-supply naman sila sa mga malalaking palengke. Ang bigay naman nila nasa 1,200. Ang malaking palengke naman, yung mga nakita ninyong sa loob ng palengke na mga nagtitinda doon ng mga makita kayo, may mga container na mga mantika, tapos may mga nirepack na mga mantika na naka-plastic, nirepack na pa isa-isang buti yun, no, ang sukat nun. So, ang ang kuha nila doon sa mantika, sa wholesaler, mga 1,200 na yun. No? Yung wholesaler na yun din ang doon din kumukuha yung mga grocery, kung saan kumukuha yung mga tindahan. No? Kung ang kuha ng mga grocery, kung ang kuha ng malaking palengke, 1,200, pag bibili ka sa palengke ng padalawa-dalawang galon, isang container, dalawang container, mahal yun guys, nasa 1,350. 1,400, tutubo din ng 200 yung nasa palengke sa loob. Nagets ninyo? Ganun yung pagkapatong-patong. Ganun yung mga tinutukoy ko. Kung ikaw, na wholesaler ka, nangapital ka ng 30,000, pwede kang magrekta doon sa wholesaler, hindi sa planta. Kasi nga, hindi mo abot. Ang tinuturo kong kikita ng 100,000, reseller yun guys eh. Reseller price yun, hindi yun sa planta. Rekta. Sa reseller, sa wholesaler ka bibili. Na pwede mo silang, baka mapadaan kayo dito, ma'am. Sir, baka mapadaan kayo dito sa aking area. Babaan mo na lang ako dito ng 25 na galon. 25 na container sa halagang 30. Kung makuha mo ng 1,200 sa kanila dahil ibibigay nila ng 1,200 dahil parang wholesaler kanila doon sa wholesaler na yon. Yung wholesaler na nagbagsak sa'yo, wholesaler ng planta yon, rekta. Ikaw naman, ang wholesaler nung nag-wholesaler. So, halagang 30,000, pwede ka nilang dadaanan sa bahay, babaan ka ng 25 na container. Kung meron kang 30,000. Yan yung sinasabi ko. Ibigay nila ng 1,200 sa'yo. May tubo din silang 220 ang isang container. Ikaw, 1,200. Doon, ikaw naman ang magre-retail. Reseller ka uli. Para sa mga tindahan, magsusupply ka sa mga tindahan. Malinaw nyo bang naintindihan guys? So ngayon, nalaman na ninyo ang strategy kung saan kumuha. Wholesaler, reseller,
Kasi ang mga tindahan, reseller din uli yan. Pangatlo silang reseller. No? Pangatlo silang reseller. Naintindihan na ninyo guys. Malinaw, no? So, doon tayo sa 1,200 magbe-base. Kasi, nagiging wholesaler ka nung wholesaler eh. Ikaw ang bumibili, 30 mil kapital mo, bumibili ka nung nag-wholesaler sa galing planta, nagde-deliver. So, bumibili ka halagang 30 mil. So, doon tayo magbe-base. Ibibigay nila ng 1,200 per container dahil ikaw naman ay regular din. Every 3 days, pwede kang magpapa-deliver sa kanila. Ito, makinig kayo ha. Nasa computation na tayo, no? Nasa computation paano aabot ng 100,000 nakikitain. Ito na tayo guys. Halimbawa, sa 300 na target mo na barangay, sa ano muna tayo? Ipaliwanag ko muna saglit yung sa mantika. Ang mantika, magkano ang inaabot nung sa 1,200 mo na container na nakuha mo doon sa nagde-deliver sa'yo? 1,200 ang isang container, no? Dahil 25 ang ibinaba. Kaya, pero pag kumuha ka doon ng paisa-isa, ang bigay nun guys, mataas. 1,300, 1,350. Yan ang tamang computation ko. Kasi kahit saan ka kukuha ngayon, 1,350. Binigyan ko lang kayo ng idea paano nagiging lumahantong sa ganun kalaki ang price. No? Ang mga kuha sa mga tindahan. Kasi ang mga tindahan, kumukuha sila 1,350 na kasi isang galon. 1,350 na ang kuha nila kasi isang galon lang. Pero ikaw, wholesaler ka, doon sa rekta sa planta na kumukuha, doon ka naman nag-reseller sa wholesaler na yon, ay meron kang nakuha mo lang ng 1,200 dahil marami, 30 mil ang kinapital mo. No, mga mapanood mo kasi sa video ngayon na nagsasabing ganito na ang mga lang kumukuha lang dalawang container, isang container, kaya ang kuha, ang bili nila 1,380, 1,350. Ganun guys. So, ilan bang buti ang lalabas? Maraming tanong na ganito. Ilang buti ang lalabas sa isang container? Sa isang container kasi guys, 19 liters mahigit. 19 na litro. Yung isang container na hanggang liig lang ang sukat, yung puti. Nakita niyo yung post ko na mga naka-kartilya, kinakarga yung mga container na hindi naman puno. Sinadya kasi yung hindi puno guys para makagalaw-galaw yung mantika. No? Kasi pag masikip yan, natutulog yung mantika. Yun ang purpose. O ngayon, meron kayong natutunan, no? Na ang mantika hindi mo pwedeng punuin o sakalin. Kasi natutulog yan. Mahirapan kang gisingin, kailangan mong initin. So, kaya ganun yun guys, para makagalaw-galaw siya. Pag gumalaw-galaw kasi yan, hindi yan natutulog. Kahit sa tao, pag ginagalaw-galaw mo, hindi makakatulog. So, ganun guys. No? sa isang container, mapalabas mo yun ng 53 na buti ng gin. Papatak yun ng 19 na litro ang isang laman nun na container. So sa 19 guys, sa compute natin. Sa 19 na litro ang isang laman na container, papalo din yun ng 53 na buti ng gin. So, yung 1,200 i-divide natin sa 53 na buti ng gin. Yun ang kasi ang laman nun eh. Equals
22 papatak ang kapital mo. 22. Magkano ngayon ang bili mo sa tindahan? Pag bumili ka, makabili ka 34, 35. Oh, 'di ba? So, ang binta mo sa tindahan, patungan mo ng size lang. Size lang ang ipatong mo sa per bote. So, papatak, ang binta mo sa tindahan 28 lang. 28 per bote, per gen. Ang binta naman ng mga tindahan sa mga consumer, mga tao na, sa mga bahay-bahay, 34, 35 ang isang bote. Nagets na ninyo guys, paano natin nahiliran, nakamada. So sa isang tubo, sa isang bote, 6 pesos lang, ikaw na nangangapital ng 30 mil, ay tutubo ka, ni-retail mo, ginawa mong ginawa mong buti-buti ng gen. So ipalagay na lang din natin na 28 papatak, ipalagay mo na 29. Ipalagay mo na 29 guys. O 28 na lang, okay na yung 28, okay na yung size. No? Okay na yung size pesos ang tubo mo sa isang bote. No? So sa size guys, sa size na tubo mo, ang target market mo, mga tindahan, may tubo ka. So, imarkan nyo na, ilista nyo na. Ang tubo mo, 6 pesos. Ang binta mo sa mga tindahan, 28 lang ang isang bote. So, binta naman ng tindahan yan, 34, 35 ang isang bote. No? So, ang mantika, tiknot, merong class C, class B yan. No? Yung malinaw, class A, class B, class C. At depende din, may palm oil, may ganun, may coconut oil. Marami ang guys, maraming klase, no? Ang computation natin sa palm oil to. Sa palm oil. Itong kinompute natin na 1,200. Yan yung presyo ng palm oil. Kasi yan yung pinakamalakas sa market ngayon, yung palm oil eh. So, ganon. So, halimbawa, ang nakuha mong tindahan, 300. Pero ang regular mong na dinideliveran ay 225 na lang. No? Sa 2 dosina, doon na lang tayo. Yung mga kumukuha ng 4, 5 dosina, wag na natin computein doon. Doon na lang tayo sa pinakamababa. Sa 2 dosina na lang. Sa 300 na contact mo na tindahan, ay 225 lang ang regular na 2 dosina. So, yung iba, on-off or matumal. Or so ipalagay na natin. Doon na lang tayo sa 225. Sa 300 na napenetrate mo na mga barangay, mga tindahan, ang regular na kumukuha ay 225 lang. Yun ang target mo. So, ganun guys. So, papalo siya sa 2 dosina, papalo ng 450. Take note, papalo ng 450 sa isang linggo. 7 days mo na deliveran. Sa 225 na tindahan, na deliveran mo siya sa loob ng 1 linggo ng tag 2 dosina. Lalabas, ang napaubos mo 450 na dosina sa 1 linggo. Yung 450 na dosina sa 1 linggo, ilang buti yun? Di times natin sa 12, ang 1 dosina, 12 piraso. So, papatak, 5,400 na buti ng gin ang naparelease mo. Sa loob ng 7 araw, 1 week, no? Ngayon, ang 1 week mo ay 5,400 na buti ng gin, itutubo ka ng size, papatak 32,000. Nagets na ninyo guys? 32,000 sa isang week lang yun guys ha. Meron kang tubo na gross size ang tubo mo per bote. Alisin, kaya gross siya sa tubo dahil meron kang gasolina, meron kang assistant na delivery boy na tagabuhat, katulong mo, helper mo, or asawa mo ang kasama mo, ikaw naman ang magbaba, So, ganun guys, kailangan may mga expenses at doon mo din kukunin yung mga pangkain sa pamilya mo. So, malalaman nyo. So, ibig sabihin, sa 7 araw, sa target mo na
2 dosina sa 225 na tindahan, 2 dosina per week ang na-distribute mo. So 450 dosina per week. No, i-times mo sa 12, 5,400 na bote. Na per bote tutubo ka ng 6 pesos. 32,400 yung tubo mo gross. Oh, ngayon 32,000 sa 7 days. Sa isang buwan ilang week? 4. Di yung 32 i-times natin sa 4. Di yung i-times natin sa 4, no? So 136,800 lalabas. Guys, 136,000 1,900 na ano yon, dosina. No? 1,900 na dosina ang napaubos mo sa loob ng isang buwan. Yung 1,900 na napaubos mo sa isang buwan, may 22,000 pieces yon. I-times mo sa 6. No? 136,800. Sa 28 days yun, sa 4 na linggo. Sa 4 na linggo. Kasi ang isang linggo, 32,400. No? 32,000. Kaya pumapalo ng 136,800 kasi may 2 araw pa. Kasi 30 days ang isang buwan Kaya 136,800 ang tubo mo gross sa isang buwan. Oh, gross yun. Naabot mo na ba yung 100,000 mo na net? Naabot mo na. Makikita mo na kasi 136,800 ang tubo mo Alisin mo yung 100,000 net. So, kumita ka na ng 100,000 net. Lumabas siya agad. Yung 36,000, doon mo kukunin yung pagkain ng pamilya mo, 15,000. Isang buwan. Pagkain. So, ibig sabihin, yung 500 per day na pagkain ng pamilya mo, sagana na kayo roon. Hataw na kayo doon, guys. No? Kukunin mo din doon sa 36,000 ang gasolina, 200 per day. O di 6,000 yun sa isang buwan. O 21,000. E di may 15,000 pa na buffer. Yung 15,000 doon mo kukunin yung mga allowance ninyong mag-asawa. Swelduhan mo rin ng kahit pa 5,000. O di may 5,000 pa. No? Yun naman ay mga pang-emergency expenses yung 5,000. O di, nagkasya guys. May net ka bang 100,000? Kaya bang kumita? Kayang kumita ng 100,000. Malinis. Sa ganong sistema. So, nag-aalala ka pa ba na may mga kalaban? Wala ka ng pag-aalala. Bakit? Kinumpute natin ang tindahan sa inyong lugar, 7,000. No? Kinumpute natin ang tindahan, nasa 7,000. Ang target lang natin na tindahan mo, naaabutin 300 lang. So, meron kang para sa mga kalaban. So, wala. Huwag ka nang mag-alala sa mga kalaban mo. Meron din silang mga tindahan na para sa kanila. Nagets ninyo, guys? So, huwag ka nang magninegatibo na, mabuti kung di na ubra sa akin yung mga ganyang komento. Bakit? Ako nga ito, guys, si Jupiter's TV, yumaman sa mga negosyo. Tulad ng sinasabi ko, Jupiter, bakit mo iniwan yung 100,000, tutubo ka ng 1 million, malinis pala yan sa 10 buwan. Bakit mo iniwan yan? Iniwan ko, guys, dahil 10 buwan ka pa magkaroon ng 1 milyon. Ipinalit ko doon sa kikita ako 5 buwan lang, 3 milyon, 2 milyon. Yun ang dahilan. Yung iba kasi makapag-comment lang, wala sa sarili. Ako kasi, guys, negosyante. Ako, inaabot ko kayo bilang isang followers na may nasa ring o maasinso. Walang idea. Ako, nagbibigay ako sa inyo ng idea. Dapat magpasalamat kayo sa Diyos dahil merong isang taong nagtuturo kasi yung iba kasi mga mayayaman di na nagtuturo. Bahala na kayo sa buhay mo. Di na tinuturo. At meron naman yung mayaman, isang negosyo lang talaga ang dinaanan niya. 2 negosyo lang. Ako kasi marami akong negosyong kaya makapagturo ako ng marami sa inyo. No? Nakita ninyo, guys, may tubo, ang kita ninyo sa isang buwan, 136,800. Sa 22,800 na buti na target mo na maparilis. Sa 225 lang na tindahan na regular na kumukuha out of 300 na penetrate o na suki mo.
'Di ba? So, nakikita ninyo guys, simple lang. Abot talaga. Malinaw. Ako kasi bago ako papasok sa negosyo, inalam ko ang negative side, downside, positive. Tinitingnan ko saan ako banda malulugi dito. Para pag na-encounter ko na yung mga negative side, may pang ano na agad ako, may pang ano na kaagad, meron na agad akong pangharang para hindi ako tuluyang mabankrupt. Guys, no? Yung consignment sa mga mantika naman, consignment, saka na pag mayaman, mapagbigyan mo talaga yan sila guys. Sabihin mo, ma'am, bago pa lang kasi ma'am, pinaparol pa lang, pakunti-kunti lang ang tubo ko dito ma'am. Di pa ako nagbibigay ng consignment ma'am. Pero pag mga bigyan nyo ko ng 2 buwan, 3 buwan from now, pwede ko na kayong maabot-abutan ng kaunti-kaunting consignment. Kasi ako guys, talagang mga consignment na rin yung bandang huli ko dahil dadaanan ko ilan ang binibayad parang kasi pag sobra-sobra na rin ang pira mong kapital, pwede ka nang makapagbigay ng mga consignment, makuha mo lang lahat yung gusto mo, madagdagan mo pa yung client mo na mga tindahan, hindi mo sila mapanghindian sa consignment na gusto nila. Bigay, ma'am, dosina lang ang mabigay kong consignment. Yung 2 dosina, bayaran nyo po ng cash. Kasi pinaikot ko lang. So, ganun, mga diskarte, makuha mo lang yung loob. Gandahan mo lang yung ugali mo sa pakikitungo sa mga client. Ganun. Napakadali, guys. Sumasali kayo sa mga networking. Nang networking, di mo alam. Kung yun palang aalokin, hikayatin mo, wala pang almusal. Wala pang tanghalian. Mahirap yun mag-market sa networking. Inaakit kayo sa mga luxury car, mga Ferrari, mga Ferrari car. Inaakit kayo, binilangan kayo ng milyon-milyong pera. Nainganyo ka, nag-join ka sa networking. Ito guys, hindi networking to. Ang networking, kahit kung sino-sino lang ang ima-market mo, di mo alam kung may pera wala. Itong mantika, may target market ka. Meron kang target market na alam mo na may pera dahil tindahan ngayon at alam mo din na yung tindahan na yon, ang mga taong palibot no naghanap ng mantika. Napakagandang negosyo ng mantika. Huwag kayong magdalawang isip, magtulungan kayong mag-asawa, no? Magtulungan kayong mag-asawa sa negosyong ito. Napakaganda. Nung umpisa pa lang, barako-barako lang na motor. Ang gamit ko, barakong motor, kinabitan ko ng sidecar. Dumating kasi yung panahon na nagiging kombinasyon yung aking negosyo. Hiniwalay ko lang yung itlog at mantika. Pinaghiwalay ko lang sa aking tutorial. Pero ang totoo nun guys, dalawa ang mantika at saka itlog kombinasyon. Power na power yung negosyo na yan. Wala kang lugi. Ang itlog, mas madalas ulamin ng tao yan dahil mura. No? Yan yung mga sinasabi ko sa inyo guys. Na huwag kayong magiging negative. Huwag kayong magiging negatibo dahil ang pagiging negatibo, yan ang magiging hadlang sa pangarap mo. No? Mga naririnig mong minsan, yung mga nagko-comment, mga tindero din ng mga mantika yan guys. Yung mga nag-comment, yung sa akin, mga din, ayaw nila ng may kompetensya. Ayaw nila sa mga ituturo ko ang kitaan guys. Take note, yung mga nag-comment ng mga negative, mga nagmamantika yan eh. Wala akong sinungaling na tao yan. Kasi ayaw nilang i-share. Alam nila yun, nakikumikita ng maganda eh. Pero ayaw nilang i-share. Ayaw nilang, kasi, baka magnegosyo ka pa. Ang mga tao kasi, ayaw nilang, gusto nila sila lang aasinso. Gusto nila sila lang ang asinso, sila lang yumaman. Kaya nga hindi na nila ituturo sa mga mahihirap yung mga negosyo, baka magiging kompetensya pa nila. Ang Jupiter's TV guys, ituturo sa'yo. Direct to the point, get straight ang pagtuturo. Huwag kayong magnegatibo. Kasi pag makinig kayo sa mga negative na komento ng iba, hindi naman nakakatulong sila sa buhay mo eh. Hindi sila nakakatulong. Nung naghihirap ka, ikaw rin.
Di ka nga makahiram sa kanila. Di ba? Di ka nga makahiram doon sa mga negatibong komento na yon, nagko-comment. Ano ba ang bahagi nila sa buhay mo? Bakit ka mag-intindi pa sa kanila? Nagets mo? Bakit ka mag-intindi pa sa buhay ng mga negatibo? Na nung naghihirap ka, di ka nga makahiram. Nung umasenso ka, hatakin ka nila pababa, gawin kang negatibo, huwag kang magpapikto. Yan ang advice ng Jupiter's TV. Sana nagustuhan ninyo guys. No? Take note, huwag kayong magpadala sa mga nag-comment na mga negatibo. Yung mga negatibo, maaring kulang ang utak, hindi marunong mag-analyze. Or, maaring nagnanegosyo, ayaw lang talaga nilang may kompetensya sila. Ito ang Jupiter's TV. Sana nagustuhan ninyo. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Para marami pa akong ituturo sa inyo guys. Dahil love na love ko kayo. Marami akong ituro. At mag-comment kayo ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo Raffle sa ating YouTube channel kasi magparapol. Tapos, i-attach ninyo ang inyong cellphone number na in words. Dikit-dikit lang yun. 0921, halimbawa 0921, yung 0, GERO ang ilagay nyo. Kasi pag natapatan kayo ang pinipik kasi ng comment, yung hashtag lang, Capital Negosyo Raffle. Pero para pag natapatan kayo, yung hashtag nyo, may naka-attach na cellphone number, ay tatawagan ko kayo on the spot para mabigyan ng 10,000 pang kapital panimula sa negosyo. Sana nagustuhan ninyo guys, mag-subscribe kayo at lagi kayong dapat nakasubaybay. Salamat sa inyong panunood. Ito ang Jupiter's TV na nagsasabing, tili bye-bye.